So ayan guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back sa aking channel. Ang atin pong update na pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito kay Alex Gonzaga na kung saan tila may collaboration itong si Bossing at si Alex. And biniro nga po ni Alex Gonzaga ito pong si Bossing Kauchi. So, alam naman po natin na naging parte po ng Itbulaga si Tony Gonzaga. And ngayon naman, nagpaparinig itong si Alex kay Bossing. Ano kaya, mapagbibigyan kaya Kalichita Daricats, lalo na't nag-i-insist itong si Alex Gonzaga. So, kayo ba guys? Payag ba kayo kung sakali? So mula po sa post ng Filipino Star ngayon, Bossing, wala na pong tropang lola. Baka naman. Baka po, pwede naman. Yan yung biro nitong si Alex. Ganito ang naging pabirong hirit ng vlogger na si Alex Gonzaga sa Itbulaga host na si Vic Soto. Makaraang mabanggit niya ang kanilang dating noontime show na Tropang Lola. So, gustong rumakit Anyway, ito po yung conversation nila. Sabi ni Alex, Bossing, wala na pong tropang LOL. Baka po pwede naman. Sa TV5 na din. Sabi pa ni Alex, kung ang ate ko po nakakain ng hipon. Ako po kahit live ipis, kaya niyong pakainin. So kahit daw ipis ang ipakain sa kanya ng TVJ, kakainin niya. Grabe namang manligaw itong si Alex para lang pupayagan na siya ay makasabit dito sa Itbulaga. Grabe nga naman. Anyway guys, nakakatawa po ang conversations na yan nila Alex and Bossing. So yun naman ay parte lamang po ng joke nitong si Alex Gonzaga. Alam naman po natin na mapagbiro talaga yan si Alex. And naging parte din kasi si Tony Gonzaga ng Itbulaga. And kung sakali, why not naman, di ba? Wala naman po sigurong masama. Di rin naman ganon ka-active na sa showbiz itong si Alex. Nagbablog lang po siya ngayon. And nagfo-focus of course sa pagiging wifey ng kanyang napakabuting husband, Kalichita Daricats. So anyway, ayun nga dahil napag-usapan po yan, marami din pong mga nagko-comment na why not. So kayo ba ka-OG, okay lang din po ba sa inyo? So ito po yung vlog ni Alex Gonzaga 5 days ago and kasalukuyan po yung nasa 2 million views na ngayon. Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa claim or sinasabi nitong mga pro-tape na kung saan ay wala na raw talagang kinang ang TVJ. Wala na, laos na raw talaga. Sabi dito, kawawa talaga itong Itbulaga. Nawalan ng kinang mga host nung lumipat sa TV5. They lost a lot, whether they admit it or not. Parang di naman totoo. Parang dumami pa nga po ang racket ng mga TVJ, ng mga sa legendary kinds. Mula nung sila ay malipat po sa TV5. And araw-araw pinag-uusapan, wag ka. So, paano nawala po doon ang kinang? So, actually guys, kahit ano pong mangyari, saan man mapunta, mapadpad, dalhin ng tadhana ang TVJ at ang legit Daricats, susundan po na yan ng mga tao. So, hindi po mawawala ang kinang ng mga yan. Until now, pinag-uusapan. Kasi ang kasikatan, ang husay ng mga ito, hindi po dahil sa network or sa producer. So, hindi po sila umaasa dyan. Unlike sa iba na kapag nawala na si GMA, wala na, tapos na rin ang career. Pag napunta sa iba, wala na din. Wala na yung ningning. Hindi po ganon. Hindi ang network ang bumubuhat sa mga host. Hindi rin ang production ang bumubuhat sa mga host. Kundi sila mismo. Kaya even wala na sila sa GMA, ay hindi po sila nalalaos. Kumbaga ay kayang-kaya po nilang dalhin ang sarili nila. Kilala at nandun pa rin ang ningning nila even without
GMA and Tape Inc. So, sana magets nila yon, no? Unlike po dito kay Paulo Contis na kapag pinakawalan ng GMA ay nobody na po ulit. Kasi to be honest guys ay marami po ang umaayaw na dito kay Paulo Contis. Mga tao hindi na sinusuportahan itong si Paulo Contis. So kung mawawala pa siya sa GMA, hindi po natin alam kung saan po siya pupulutin. Although meron po siyang talent. Mahusay siyang aktor, oo, ando na po tayo. Pero kung yung taong bayan mismo ang may ayaw sa'yo, baka ultimo mga producers, directors, and mga kapwa-artista ay maging ilag na sa kanya. Look at Maine Mendoza, kahit wala na po yung love team nila ni Alden Richards, ay talagang makinang pa din until now. Kahit wala po siyang projects, teleseries, movies ngayon kasi choice niya yon, gusto niya mag-Itbulaga na lamang siya. Very relevant pa din po siya. And even without or wala na siya dito sa Itbulaga. Alam naman natin nung siya po ay nagpe-prepare para sa kanyang kasal, ang tagal rin po niyang nawala dito sa Itbulaga, di ba? Nawala dito sa TV5. Pero still relevant pa din po siya. So may pangalan na ang mga ito at susuportahan ng mga tao. So, paano nasabing nawala ang kinang ng mga legit Taricans mula nung umalis sila sa GMA? Anong palagay ninyo, GMA? Ang dahilan kung bakit sila pinag-uusapan? No, para sa akin isang napakalaking kasinungalingan naman po ata yun. At the same time, hindi naman sila exclusive na nakakontrata dito sa GMA. Para sabihin na GMA ang bumubuhat sa kanila. Lalong higit naman na hindi po ang taping. Tingnan nyo naman ang nangyari sa laban po ng TVJ versus Tape. Sino ang sinuportahan ng mga tao? Di po ba't ang TVJ hindi ang taping? So baka nga, TVJ pa ang bumubuhat sa company ng taping. Anyway, sabi dito na ating commenter ni si Jang Dong, magandang gabi. Di din pwede gamitin ng tape ang IT. Kasi nasa Itbulaga yon. No one can use Itbulaga, EAT, IT, Bulaga, and EB, Bulaga, IT, or anything in any form ng mga words na yan. Based sa copyright and trademark law na nasa global IPO website. Libre ho mag-research sa Google tungkol sa batas. And Tape saying na depektibo ang desisyon ng korte, pwede silang makasuhan ng Supreme Court noon and will incur a much greater loss for them. So minsan talaga collegiate Taricans ay merong sinasabi ang mga pro-tape, no? Kagaya nito na depektibo daw. Questionable ang desisyon ng korte. And we all know naman kung bakit ganito. Ang gusto nilang ipalabas na dinaya ang Tape Inc. sa laban. Kaya ganon ang naging resulta. Kasi hindi nila matanggap na panalo ang TVJ. Until now kasi kiniklaim nila na sila ang tunay na Itbulaga. Well, ang mga panatiko rather, sinasabi nila na dinaya ang Tape Inc. And malaki din kasi yung naging impact ng sinabi ni Attorney Maki na siya ay battered. Dito sa sinabi daw na Attorney Buko na ngayon January nga daw lalabas yung sa Regional Trial Court ng Marikina and maaari na nilang gamitin ng Itbulaga. Dahil doon, kaya nahulma sa utak ng mga ito ng mga panatiko na dinaya, niluto ang laban. Of course, TVJ, tatawanan na lamang po ang sinasabi ng mga panatikong ito. And nawa matanggap na nila ang katotohanan ito. Kasi korte naman na po ang nagsabi. Tape Inc. nga wala pong nagawa kundi palitan na nila ang kanila pong titulo. Aminin man po nila o hindi sa sarili nila, alam po nila deep inside na totoong TVJ is Itbulaga. Sabi naman dito ni Simplicio
Gab Bres Jr. Magandang gabi. Nananadya ang tape sa pagkakamali nila. Nakakaasar lang kasi wala silang galang at delikadesa sa mga original. Okay lang magkamali kung hindi sinasadya. Pero pag sinasadya, mali na yon. Kahit sigad, di kayo susuportahan. Pero bibigyan kayo ng ways para sa pagbabago or simula. So, yun din po ang palagay ko na nananadya sila sa pagkakamali na yan. Lalo na yung paghingi nila ng sorry. Nakakabastos daw po lalo. Gawa ng hindi raw po sincere. So, paraan lang nila yung pagsasabi ng sorry, tao lang, pero pang-aasar yung tunay. Kunyari ay nagkamali. Tapos sasabihin, sorry, tao lang, para asarin ang TVJ or ang mga TVJ fans. Pero hindi na po nila maloloko ang mga tao. Alam na alam po yung mga ganyang strategy ng mga yan. Ano yan? Dinaig pa nila ang 44 years na isinisigaw ang Itbulaga? Ay wow! Bigyan ng jacket yan. Anyway, yun lang guys sa aking update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.